So yun guys, for today's video, eto kung naaalala nyo pa to. Dati nating blinag to. Isa sa mga favorite nating crayfish to. Medyo kakaiba kasi. Kita nyo naman yung claw nyan. Ayan o. Kakaiba talaga. So yun guys, ito nga no, kung naalala nyo, blinag ko to dati kasi yung sipit niya na yan, ayan, medyo kakaiba. So in-expect natin na pag nag-molt ito, mawawala yung sipit niya na yan, pero ayun, hindi nga nawala. So bagong molt ito guys. So pakita ko sa inyo yung sipit niya na pinagmoltan. So ito yun guys, oh, yung pinagmoltan niya na sipit, ayan. Kung napapansin nyo, talagang yung sipit niya, may tumubong maliit na sipit. Ngayon, mas malaki na yung tumubo niyang sipit. Ayan. Mas malaki na yung claw niya. Ayan. So, siguro, sa mga abnormal na sipit sa pag-crayfish, ngayon pa lang ako nakaka-experience ng ganito. Ngayon lang din ako nakakita ng ganito, guys. Kayo, kung may mga ganitong klase kayo ng abnormalities ng mga crayfish nyo, yan, pwede nyo sigurong i-share or pwede nyo ipakita sa atin. So, comment nyo sa akin, PM nyo ako kung may ganito kayong mga abnormalities na nakikita sa pag-crayfish. Ayan, so, doubling sipit. Ayan, plinex ko lang sa inyo to guys kasi nung last time nga napansin ko na dalawa yan. Hindi ko na pinakita ulit sa video ko to, pero gusto ko lang ding malaman. Eh sabi ko naman sa inyo, update ko kayo kung anong mangyayari dito, kung after molt ba niya matatanggal din o hindi. And medyo makulit siya guys, ayaw niya magpakita sa camera. Lumalabo yung camera natin, so ayaw niya magpa-video. Ganun ba yun? Ayan. So ito yung sipit niya guys, kung napapansin nyo. Medyo kakaiba, no? Ang weird, no? Weird na itong crayfish natin na to. Ayan, so plinex ko lang ito sa inyo guys para makita nyo lang yung update ng pagpapalit ng balat nitong crayfish na to. Actually, ilang buwan din eh. Ang tagal niya bago nag-molt, so inaabang-abangan ko nga. So nung nakita ko siya, wala na halos. Yung sipit niya, nakahiwalay na. Tapos nakain na yung ibang parts ng katawan niya. Syempre sa ARC naman natin, pag ganito nakalalaki, usually ang natitira itong batok, saka yung mga sipit na yan, nawawala yan, nauubos yan. So lalaki na naman tong crayfish natin na to, 4 inches mahigit na to. Ayan, so subaybayan lang natin to guys. Male yan guys, male. Ayan, red claw siya. Ayan, so mahilig tayong mag-keep ng mga kakaibang crayfish natin. So ito, isa sa mga tinatago natin to kasi napakaganda ng niya. Ayan o, napaka-unique. So ito yung sipit niyan. Ayan. Oops. So yun guys, ito. Ayan. So plinex ko lang. At sa mga gustong mag-order pa rin ng mga crayfish natin for breeder, mga tryo, ayan. So PM nyo lang po ako. Available naman po yung stocks natin. Basta mag-message lang po kayo. Yung hindi po makapag-PM sa akin sa Messenger, ayun, pwede nyo po akong kontakin sa Viber natin or sa cellphone number natin. Same lang naman po yung cellphone number natin saka yung Viber natin. So pwede nyo po akong message doon para ma-replyan ko po kayo kung sabi nyo po na hindi nyo ako makontak sa Messenger. Ayan, pwede pong sa Viber natin or yung cellphone number natin, ayan. Text nyo lang po ako, pwede ko po kayong tawagan pagka na-receive ko po yung text nyo, or pwede nyo po akong direct tawagan kung available naman po kayo. Ayun. So yun guys, hanggang dito na lang yung video natin at maraming salamat sa pagtambay at sa panonood sa mga videos na ginagawa natin. Ayan, so kung bago ka pa lang sa channel natin, yan, pakiclick nyo na po yung subscribe button natin dyan, and hit nyo na rin yung notification bell para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga ARC at mga lobster na inaalagaan pa natin dito sa top yard natin at sa pond na rin natin. Ayun guys, so hanggang dito na lang, and maraming salamat sa lahat and happy crayfish farming po.